Hi, hello po. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo sa inyong mga lugar? Sana ho ay hindi ho kayo binaha at binagyo nito hong masamang panahon na nagdaan ho sa atin ng mga ilang araw. Sana ho ay mahina na ang bugso ng hangin at ang mga pagulan ho ay tumigil na para bumalik na ho sa normal ang takbo ng buhay ho sa Pilipinas. Nagbabalik pong muli ang aking YouTube channel ho na Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood ng aking mga video ho na ina-upload at maraming salamat ho sa patuloy na nagsusubscribe ho dito sa aking YouTube channel ho na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin itong kauna-unahang region sa atin ng bansa, itong Region 1, doon ho sa Ilocos Region. So ito hong Ilocos Region ay meron hong 4 na probinsya. Yan ho ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ang lalawigan ho ng Pangasinan. At pag-usapan din ho natin ang mga nanalo hong gobernador dyan ho sa 4 na lalawigan ho na yan nito hong nagdaang eleksyon May 12, 2025. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog at ito ho, unahin ho natin ito hong lalawigan ng Ilocos Norte. Sino na ho sa inyo nakapunta ho dito? So napakaganda rin hong probinsya nito hong Ilocos Norte. Marami din hong mapapasyalan dito ho sa lugar ng Ilocos Norte. Ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ho ng Ilocos Norte ay ito hong si Cecilia Araneta Marcos. So siya ho ang dating asawa ho ng Vice Governor na si Mariano Marcos dyan ho sa lalawigan ng Ilocos Norte. At base ho sa resulta ng eleksyon dyan sa labanan ho ng pagkagobernador sa Ilocos Norte ay panalo ho itong si Cecilia Marcos laban ho dun sa isa niyang kalaban na si Joy Butay. So lumamang ho si Governor Cecilia Araneta Marcos ng 284,948 votes. So ganyan ho kalaki ang kalamangan ho dun sa kalaban niyang independent na si Joy Butay. At base ho sa political career nito hong si Governor Cecilia Araneta Marcos, siya ho ay naging Vice Governor simula pa ho noong 2019 hanggang 2025. So siya ho ay dalawang termino ho dyan o 6 na taon na panunungkulan bilang Vice Governor ho sa lalawigan ng Ilocos Norte. At ngayon hong 2025 siya ho ay nagwagi bilang gobernador at siya ho ay mauupo bilang gobernador ho ng Ilocos Norte sa una niya hong termino ito hong June 30, 2025 at matatapos ho ang kanyang termino sa June 30, 2028. Ang sunod ho na probinsya na ating pupuntahan ay ito hong lalawigan naman ng Ilocos Sur. So dyan ho marami ding magagandang lugar ho gaya ng Bigan at talaga namang mga historical ang mga pasyalan ho dyan. Bukod pa ho dyan ay marami pong mga beach resort na mapupuntahan dyan ho sa Ilocos Sur. At syempre ho, hindi rin ho pahuhuli ang mga magaganda hong simbahan at marami din ho masasarap na pagkain gaya ho ng longganisang Bigan. At ang napakasarap ho na sinanglaw. Ang nagwagi hong governor ho dyan sa lalawigan ng Ilocos Sur ay walang iba ho kundi ang incumbent governor ho ng Ilocos Sur na si Jerry Singson. Siya ho ay kapatid ng kilala hong personalidad sa mundo ho ng politika, ito hong si Chavit Singson. At base ho sa COMELEC, ito hong nagdaang eleksyon May 12, 2025, ito hong si incumbent governor Jerry Singson ay wala hong kalaban. So lumalabas ho, siya ho ay unopposed at dyan ho ay nakakuha pa rin ho siya ng botong 328,528.
At base naman ho sa political career nito hong si Governor Jerry Singson, siya ho ay naging Vice Mayor ng Bigan ho noong 1988 hanggang 1995. At siya ho ay naging board member ng First District ng Ilocos Sur noong 1995 to 2001 at naulit ho ito noong 2004 hanggang 2007. At noon naman hong 2001, siya ho ay naging Vice Governor hanggang 2004 at ito ay naulit-ulit noong 2007 to 2010 at noong 2016 to 2022. At pagsapit ho ng 2022, siya ho ay naging 26 Governor ng Ilocos Sur mula ho 2022 hanggang 2025 at ngayon hong nagdaang eleksyon nitong May 12, 2025, siya ho ang nanalong gobernador dyan sa lalawigan ng Ilocos Sur. Kaya siya ho ay manatiling gobernador sa ikalawa ho niyang termino. Ang susunod naman hong lalawigan na ating pupuntahan ay ito hong lalawigan ng La Union. Ang nanalo hong gobernador dyan sa lalawigan ho ng La Union itong nagdaang eleksyon May 12, 2025 ay ito hong si Mario Eduardo Ortega. At base ho sa talaan ng COMELEC, base ho sa resulta ng labanan sa pagkagobernador sa La Union, ay nakakuha ho ng botong 276,536 ho itong si Mario Eduardo Ortega laban ho dun sa nakaupong gobernador na si Rafael Ortega David na meron hong botong 179,860. At base ho sa resulta na yan, lumamang ho si Mario Eduardo Ortega laban ho sa nakaupong gobernador na si Rafael Ortega David ng botong 96,676. Ang nakalaban ho ng nanalong gobernador na si Mario Eduardo Ortega ho ay itong si incumbent Governor Rafael Ortega David na kanya hong pamangkin na naging gobernador ho noong 2022 hanggang 2025. At kung pag-uusapan naman ho ang political career nito ho nanalong gobernador na si Mario Eduardo Ortega, siya ho ay Vice Governor ng lalawigan ng La Union simula pa ho noong 2019 hanggang 2025. So ibig sabihin ho naka-6 na taon ho bilang Vice Governor itong si Mario Eduardo Ortega at ngayon ho 2025 siya ay nahalal na gobernador sa una ho niyang termino. Ang kahuli-hulihan ng lalawigan ng Region 1 ay ito hong Province of Pangasinan. So dito ho ay marami ding magagandang lugar, lalo na ho yung 100 Islands at marami din hong masasarap na pagkain at lalong-lalo na ho yung banguso sa Dagupan. Ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ng Pangasinan, ito hong nagdaang May 12, 2025 ay ito hong si incumbent Governor Ramon Guico III. At base ho sa resulta ng halalan sa pagkagobernador sa lalawigan ho ng Pangasinan, ito hong nagdaang eleksyon ay nagwagi ho si incumbent Governor Ramon Guico III laban ho dito sa dating gobernador na si Amado Espino III. At kung pagbabasihan no, ang boto ho nilang nakuha, lamang ho ng 96,836 votes. Ito hong si Governor Ramon Guico laban ho dito kay Amado Espino III. Ito hong si Amado Espino III na naging kalaban ho ni Ramon Guico III sa labanan ho ng pagkagobernador sa lalawigan ho ng Pangasinan ay dati na rin hong naging gobernador simula ho noong 2016 hanggang 2022. At base ho sa record ng panunungkulan ho ni Governor Ramon Guico III sa gobyerno, siya ho ay naging Vice Mayor ng Binalonan, Pangasinan noong 2007 hanggang 2010 at siya ho ay naging Mayor ng Binalonan, Pangasinan simula ho noong 2010 hanggang 2019. At noon naman hong 2019 to 2022, siya ho ang representative ng ikalimang distrito ng Pangasinan. At simula ho noong 2022 hanggang 2025,
Siya ho ay gobernador sa unang termino ho niya. At ngayong nagdaan hong May 12, 2025, siya ho ay nagwaging muli, kaya siya ho ay manunungkulan muli sa kanya hong ikalawang termino bilang gobernador nga ho sa lalawigan ng Pangasinan. So yan ho ang mga nanalong gobernador sa Region 1 sa Ilocos Region po. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ho dito sa aking mga ina-upload na video. Pasuyin na lang po, pasubscribe po dito po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.